Our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ with us. Salamat sa ating Panginoong Kristo sa araw na ito na ibinigay niya sa atin ng mga salita na nanggaling sa Kanya, na ito na naman magbigay sa atin ng kaliwanagan, nourishment sa ating buhay espiritual. So, maraming mga katanungan, mga kapatid, sa nangyari ngayon na kaguluhan sa ating bansa o sa ibang mga lugar sa mundo. At dito ngayon, marami na ngayon ang mga balita na marami na rin mga sinasabi na bakit daw binigyan ba daw ng kapangyarihan ang tao na manggamot ng may mga sakit. So, sa atin ngayon, maraming nangyari ngayon na mga nanggagamot. So, ang paggamot ba ay galing sa Diyos? Ito ba ay galing sa Diyos? Kung basahin natin ang kasulatan, mga kaibigan, kapatid, mismo ang ating Panginoon na si Jesucristo ay nanggamot siya. Nagpagaling siya ng may mga sakit. Karamihan yun yung may mga sakit sa kapanahonan nila. At marami tayong mababasa niyan dito sa kasulatan natin na sa ating kasulatan. Diyan mabasa natin marami sa Mateo 4, chapter 4, verse 23 to 24. At doon naman sa Mateo 8, 1-3. At dito naman sa Mateo 8, 5 ngadto sa 13. Mateo chapter 9, verse 1 to 8. Then Mark chapter 1, 30 to 31. Luke 7, 11 to 15. And John 9, 1 to 7. Ditong mga kapatid sa ating kasulatan, marami dito ang mga ginawa ng ating Panginoong Diyos. May lahat ng sakit, binigyan niya ng kagalingan. Yung may mga sakit sa leprosy, at yung may mga paralyzed na hindi na nakalakad. At mismo yung mother-in-law ni Pedro, ay napagaling ng Diyos at iba pa. Na maski hindi na nakakita mula sa pool, binigyan niya ng liwanag na makita. Ang pinaka magaling, sabihin natin na most amazing na ginawa nating Panginoong Jesucristo, yung isang anak ng namatay ay pinuhay ng ating Panginoong Diyos. So, maraming mga ginawa ang ating Panginoong Diyos na pinagaling niya walang medical intervention sa panahon niya. So, sa panahon ngayon, maraming na nakaranas ng may mga sakit, at ang mga tao, maski saan na lang sila lumapit para gumaling lang ang kanilang mga sakit. At doon naman sa nakasulat sa Mark chapter 9, 30 to 40, sinabi doon na sinabi ni Juan na, "Guro, nakita kami ng isang tao na nagpalabas ng mga demonyo
sa inyong pangalan at pinigil namin siya sapagkat hindi siya sumunod sa atin. Sabi ni Hesukristo, huwag ninyo siyang pigilan sapagkat walang sinuman ang gumagawa ng mga gawa ng kapangyarihan sa aking pangalan at nagsasabi agad ng masama tungkol sa akin. Sabi niya dito sa kasulatan na huwag ninyong hayaan ninyo siya. As long na hindi siya against natin, hindi siya kalaban natin, ay hindi siya, kung hindi tayo, sabi niya, kung hindi tayo kalaban niya, hindi natin siya kalaban. Sabi ng Panginoong Kristo. So, dito natin siya makikita yung kapangyarihan ng Diyos na mayroong binigay na kapangyarihan ang banal na espiritu na manggamot. Pero dito naman sa kasulatan na nagsabi dito na hindi kalaban niya. Kung sabihin naman natin kung ano naman itong mga kalaban niya na hindi dapat natin sundin kasi hindi siya sa Diyos. Marami mga kapatid, mababasa natin yan dito sa kasulatan na kung saan na di pwede tayo. Dito sa Leviticus chapter 9:26, do not use magic to try to tell the future. Do not practice witchcraft or wear charms. Or sabahin natin mga kaibigan, mga kapatid, yung mga amulets, yung anong pang mga sinasabi nilang anting-anting, at mayroon pa rin na nagsabi about sa anong mangyari in the future. Mga ganitong mga pamaraan, mga kapatid, iwasan natin sila. Kasi hindi kalooban ng Diyos. Although sabihin natin, napagaling ka, pero saan yung papuri na ibinigay sa iyo? Hindi kalooban ng Diyos. Yan ang ayaw ng Diyos, mga kapatid. Kung gumaling ka, kasi siyempre ang tao pag gumaling, ang kanyang isipin ay magpapasalamat. Magpasalamat ng iniisip niya yung may kapal ang pagpagaling sa kanya. Pero mga kapatid, dito sa kasulatan, ang ating Panginoong Diyos, siya mismo ang nagsabi na kung yung mga nanggamot ay laban sa kanya, sa mga sugo niya, kagaya ng mga ganito, kung anong panampalataya niya, mayroon siyang ibang ginawa na hindi kalooban sa Diyos, pero nanggagamot siya, or sumamba siya sa tatlong Diyos, na sa totoo isa lang ang Diyos. John 6:68-69. Mga kapatid, dapat manumbalik ang tao at manalig ang tao na walang ibang Diyos na ating panampalatayaan kung anong mangyari sa atin. Mabuhay man tayo o mamatay, siya rin ang ating panampalatayaan. Either gumaling man tayo at hindi, namataya tayo sa kanya. Anong sasabi na sa Revelation 2:10? Na dapat patuloy tayo kung ano man ang mga dahilan, mga kapaghitian, at least napaltayo tayo sa kanya. Na kung saan, kung mamamatay tayo, kalooban niya, magpasalamat tayo sa kanya. Kasi ang ibigay niya sa atin, ang sinasabi niya na crown of life, na ito mismo ang dapat natin tandaan, mga kapatid, na ang tao, temporary lang tayo dito sa mundo. Gumaling man tayo, pero dating ng panahon ay kalooban niya, hanggang dyan lang yung buhay natin,
pagkatapos niyan, humarap na tayo sa tinatawag nating judgment, na kung saan man binigay na natin lahat yung papuri sa Kanya lamang, at napataya tayo, gumaling man tayo hindi, doon din sa Kanya lahat, magpasalamat tayo. Kasi mayroon tayong crown of life na naghintay sa atin. So kapatid, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa mga araw naman ito na ibinigay niya sa atin ng oras na ito, at ibalik natin papasalamat. Magdasal tayo, isurrender natin ang kasalanan. Kung may mga sakit tayo, isurrender natin sa Kanya, kasi siya lang ang totoong mga gamot. Siya lang ang totoong nagbigay sa atin ng buhay, at siya lang talaga ang Diyos na kumuha sa ating buhay kung kailangan man. So dapat doon natin isurrender sa Kanya ang ating buhay, na walang iba nag-isang Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Kung may sakit ka man ngayon, tandaan mo, kapatid, mayroon pa tayong pag-asa ang ating Diyos. Manalangin ka lang, malataya ka lang, na walang iba ang pagaling sa iyo. Our Father, our Lord Jesus Christ, God one, Dio di one God, Jesus Christ, save us. Amen.